have different views, no? So F7 to change between views. Normally, yung ginagawa natin is yung first, yung blue, ito yung left. Okay? Tandaan nyo yung kulay. So, to change views, you just need to use your left click para ma-change yung views. Pero guys, ako normally hindi ko na pinapalitan yung left view. Okay? Bakit? Kasi actually yung left view, pag pinalitan mo, minsan yung pag-match mo, hindi siya tumutugma. So, I prefer na hindi ko na i-edit yung left. Okay? Yung sa right na lang ako nag-change. Okay? So, ito yung pipiliin natin. And also, guys, please avoid yung ganito, yung mga top dead center. Okay? Yung eye view, yung eagle eye view na mga ganito, yung top dead. Avoid nyo to, ha? Kasi, hindi nyo to mamamatch because wala kayong way na makuha yung height. Unlike dito nakatagilid, pwede nating kunin yung height. Yeah? Ito may indicator tayo eh. Unlike dito, wala. So normally, pag ganito yung kunin nyo, flat. Okay? So again, pag nagpipick kayo ng views, we have 10 views in total. So ito yung piliin nyo, yung naka-side view or opposite views. Okay? So let's try this one. First is drawing. Okay? Ba't ang lag? Wait guys ha. Let me close. Wait lang. Close na lang natin to yung iba para ang lag pa. Malag ba sa inyo guys? Hindi naman to kanina malag ah. Kada bahay ba? Hindi. So, I think sa akin, ano, kanina pa naka-on yung pan ko eh. Sige, wait lang. Close ko to. Yung isa. Malag. Wait guys, let me... 2030. Start ko yung software. Okay, so ito na siya. Okay na siya. So dito, no, hanap na ng ibang views. Sorry. Yan. When drawing, guys, do not use S tool, ha? Hindi nyo yan mamamatch. Promise. Pag nag-draw kayo, you either use E, parallel tool, or D kaya, F. Okay? F kayo kung may mga ganito. Yan, may mga ganyan. Pero, make sure na, for example, ito, di ba? Pag ganyan nyo, make sure na naka-highlight kayo. Okay, wag manually stop because pag tabingi yan, tabingi ito, hindi nyo yan mamamatch yung panel. So, dapat, parallel talaga yung mga lines niyo or yung mga corners niyo. So, again, pwede kayo mag-icon square lang naman, pero kung ganito, ay, sorry. Yan. So, make sure na mag-snap or mag-highlight. Ito guys, actually yung pinaka-importante sa 3D, sa roof project is yung base ninyo tama. Kasi pag mali yan or tabingi, hindi nyo yan masasnap. Doon kayo may hirapan. Okay? Next is matching. Guys, take note, walang mangyayaring editing dito sa right. Lahat ng edit, lahat ng tawag doon, lahat ng drawing dito mangyayari. Yung left, yung right is for matching purposes only. Okay? Drag the wall. Yung wall dapat precise, hindi pwedeng sobra, hindi pwedeng kulang.
Okay? Kung ano yung height ng bahay, ganun din dapat yung wall. So hanggang dyan. Next, dito tayo sa ridge. So ito yung ridge. I think alam niyo na siguro kung ano yung ridge. Gawa muna tayo ng assist line. Yan. And then, kapag gawa ng assist line, line lang naman yan, guys. Okay? Pero, sorry, medyo mabilis, no? So, gawa tayo assist line. Press 9. Make sure na may direction. Again, hindi pwedeng manual. Dapat may kinakopy kayong direction ng base ng building. Hindi pwedeng magna-9 kayo, gaganyanin nyo lang, or diretso lang ganyan, hindi yan pwede. Okay? Dapat may direction na pina-follow. So, hanggang make sure na mag-highlight, and then, so left, as a right, proceed to matching, and meron na tayong ridge. Okay? Take note, do not stick to one view when labeling. I suggest switch between views, no? Like so. Kahit i-hover nyo lang, i-check nyo yung kung tama. Okay? I-check nyo yung kung tama. So, I think tama naman, balik tayo. Next dito. So guys, we need to make an imaginary square. Okay? Square or rectangle. So this will serve as a guide. Yung assist line nyo guys, unlimited use yan. So kahit ilan yung ilagay nyo dyan, walang problema. Okay? Pwede kasi natin yung i-delete. It will serve as a guide para mas madali tayong para parallel yung lines or parallel yung panels natin. Okay? So sa pag-draw, pwede kayong mag-draw ng naka-Q, naka-3D mode. Kayo bahala kung ano yung gusto mo. Ako, I prefer to draw in 3D mode. Okay? Mas madali kasi mag-snap, no? So, gumamit tayo ng S-tool. Red, it means open or hindi naka-snap. Pag red, yung panel ninyo, matik, mali yun. Do not submit a task that has red panels on them. Meaning nun, mali. Okay? So, ito siya. Pag may line 1, may line number yan, meaning yan, hindi naka-snap. So, stop natin. Purple. Purple, it means hindi siya parallel sa wall. So, si AutoFix na lang bahala dyan. No? Mayana natin yan ayusin. Okay, so nagawa na natin yung eto pag-open ng mask, guys. The orange one, it means flat. Wala pang panel. Okay? Yung may kulay na blue, eto may mga panels na to. So pag orange yan, mali din yan, no? Meaning wala pa tayo na ilalagay na bubong. Eto, I think may buta siguro to eh. O yun, kita nyo sa 3D mode? Yan. Hindi naka-snap. Kung tingnan mo, parang goods, di ba? Pero pag nag 3D mode ka, ayun yung butas. Hindi na-snap. So, i-explain ko bakit hindi na-snap ng maayos. Maya, tirahin natin yan. So, dito na tayo. So, yung gagawin natin, guys, is maglalagay tayo ng assist line. Wait, let me check my messages. Saglit. Okay, so let's continue. Dito guys, yung mali dito ni labeler is hindi niya na-snap dito sa panel. Kasi nga may panel na tayo dito, di ba? So pwede tayong maglagay ng assist line. In theory, no? Magko-connect tayo dito. Papunta dyan. So paano tayo magko-connect ngayon? So press 9 para sa assist mode. And then make sure lang na mag-highlight. Pag nag-highlight, it means we are connected to that panel. So mag-click tayo ngayon. Copy the direction. And then hanggang dito. So as you can see guys, may height na siya. Unlike dito sa first natin na panel, di ba? Dito sa first na nilagay natin, nag-adjust pa tayo ng height. Nag-adjust pa tayo dito. Dito sa susunod, wala na. Bakit? Kasi may height na dito. Okay? Nag-connect na tayo. So si AI na lang yung bahalang mag-adjust ng height sa kanya. Okay? We just need to make sure na connected. So same with this one. So mag-press ako ng 9.
make sure na mag-highlight, click, and then copy the direction. So as you can see, automatic na siyang kumuha ng height. And then, pwede nating i-close like that. Yan. So check natin, tama naman. Oy, Sir? so sa pag-draw ng panels, Ay, slow boss? down lang, no? Hindi naman to karera. So, Boss, yung sa purple, akin, meaning ay, hindi parallel sa wall. So, AutoFix will just fix that later. Draw natin to. Draw natin to. And then, lock. Okay. So, nagawa na natin yung overall, no? Meron na tayo. Pero guys, take note. Hindi pa to pwede. Mayroon pa tayong purple. Ito din. Ito guys, yung panel sa likod, no? Dapat natin tong alisin. Okay? Dapat wala na to yung nasa likod. Same with this one. Dapat wala na dito. So, paano natin to aayusin? We will use the AutoFix. So, first, we need to group. Select mo lang isang panel. No need to highlight everything and then 4. So, sa pag-grouping, press lang 4. Ha? So, dito, we do not need to highlight everything. Kasi pag minsan, kasi guys, dito mahirap yung grouping. Pag nag-highlight ka, minsan nasasama yung kabila. So, medyo issue yan. So, select nyo lang one panel. So, A, select lang ito. Basta connected sila lahat, press 4. So, mawawala yan. So, huwag kayong mag-panic if ever mawala. Just press J, babalik yan. Pero, naka-group na siya. How to know kung naka-group na, press nyo lang yung P. So, eto siya, naka-group na siya. And then, use F4 for AutoFix. Okay? F4 natin. Check natin kung ano yung magagawa ni AutoFix. Okay. So, na-repair na dito. Nawala yung purple. Nawala yung purple. At yung building sa likod. Pag nag-click tayo ng panel, as you can see, dinilit niya din yung nasa likod. Diba? Yung nasa loob. Same with this one. Dinilit niya din. Eto na lang. May problema. So, try natin ulit kung gagana si AutoFix. F4 ulit natin. Okay, so hindi pa rin maayos. So, paano natin to ayusin? So, we will manually fix this one using Shift. Click. Wait, click. Ayaw mag-click. Okay. So, Shift W. Ay. Ay. Sorry, Shift Y pala guys. Sorry. Sorry. Again. Shift W. Ayaw mag-click. So, Shift Y. Yun. Kita nyo, nag-change position. Meaning, malaki yung discrepancy natin dito. Mahaba yung mahaba yung range natin. So, mag-a-adjust lang tayo no, using M tool. So, press M. Yan. So, no need to redraw. So, yung function ni M tool, na-explain ko na din dyan. Ito yung maganda ngayon, guys. No? Ito yung maganda ngayon sa roof project. Before, wala kaming M tool. Wala kaming AutoFix. Lahat manually need naming ayusin. Ngayon, meron na tayong M tool na ito, function niya, di ba? Hindi na kailangan ayusin isa-isa. Yan, pag-adjust, we can just use press M. Malalaman nyo yan kung naka-M mode na kayo kasi nag-yellow. No? And then just drag the panel to your desired location. And we are done. Yeah? Simple as that. And press M again. And then magdodraw na lang tayo ng corner. Okay? Sa corner, press 9. Okay, mali. Okay. Sorry. Ulitin natin. Sa pag-draw ng corner, we just need to align, no? Kung saan nakikita natin physically or yung kung saan natin nakikita yung actual location ng wall and then saka natin i-drag into position. Malalaman nyo yan guys, take note yung corners dapat naka-insert. Bawal yan sa labas. Dapat naka-insert yan. Press 9 and capture your corners. Ay, sorry, 9, mali. Press I pala. And ganito na. So we are done. So you only need to draw one corner per building, not unless kung may second floor or may
may difference talaga na malaki yung corners mo. So that's the time na kailangan mo dalawang corners. Pero this one, isa lang. And lastly, you need to group and then press F4 again. Let's check kung okay na. Okay, so we are done with this building. Next is this one. So ito medyo madami yung nahihirapan. Kasi I think ito wala sa training ko eh. So sige, try natin to. So again, since medyo yung shape niya is kakaiba, no? So we will use F. I suggest when using F, guys, start kayo sa may pinakamahabang area or corner, no? Just take time, no? Especially sa pag-draw ng base. Ito, importante kasi guys na tama yung base ninyo. Align natin dito. Yan. So, okay, so I think tama naman. Proceed to matching. Drag the wall. So parang if you look at it, parang may extension, no? Pero I think shadow lang naman siya. So dati nahirapan din ako dito eh kasi akala ko extension. So shadow lang naman siya. So let's proceed na dito. Draw the ridge. So drag. Yeah. Okay na. Next, dito tayo. So dito, dapat straight siya, no? Pwede kayong maglagay ng assistant papunta dito. Yan. Kung hindi kayo sure, adjust natin to. Or pwede din i-direction nyo na. Pero kuha kayo ng direction. Yan. Okay, so next. Purple. So sige, hayaan natin yan. Tapos dito magko-connect tayo. Since sa top na siya, diretso na natin. Sa top na tayo magko-connect. Parang tama naman, no? Capture natin to. Capture natin to. And then, so we can use autofix na, no? Walang problema. Kasi nagawa na natin eh. Pwede na tayo mag-autofix dito para mawala yung purple lines na yan. So, delete the extra lines. And let's capture this one first. Okay, so, copy natin yung ridge. Pero dito guys, medyo tricky. So, since meron tayong dito sa ibaba, gagawa ulit tayo ng ridge dito. Yan. Take note guys, sa paggawa ng assist line, pwede yang i-change direction. Okay? As long na makapay mo yung direction, like so, tapos ibabalik natin. Yan. So, meron na tayong base sa ibaba. So, draw natin. And then, we just need to capture the base. Hindi pwede to guys na hanging. Okay? Hindi siya pwede. So, kailangan may base talaga tayo dito. So, sa pag-draw ng base, ganun lang. Tapos, i-drag lang natin yung wall. So, kita nyo, kinapi ko lang sa baba. Tapos, i-drag natin yung wall. Okay? So, sige, drag lang natin. Tapos, mag-autofix na tayo mamaya. Naka-insert yan. Make sure nyo lang na naka-insert sa panel. Kita nyo naka-insert siya. Tapos, i-autofix na bahala mamaya dyan. So, dito tayo. Okay, so draw natin to. Draw natin to. And then, try natin mag-autofix. Ay, may chimney pa. So, sa chimney, huwag nyong idiretso. Guys, take note. Mali yung wall. Take note sa chimney, dapat same sila nung wall ng bahay mismo. Okay? So, eto yung proper
Teka lang, auto-fix natin to. Turo ko yung proper way sa pag-draw ng chimney. So, as you can see, wala na siyang purple. Diba? So, okay na to. Yung proper way sa pag-draw ng chimney, i-draw nyo siya muna sa labas. Huwag nyo i-draw on top. Kasi pag na-draw nyo yan on top, kita nyo? Nakatagilid. Ikakopy na yung direction ng roof. So, dapat sa labas. So, drag. And then, drag lang natin to its location. Saka tayo mag-a-adjust. Ay, sorry. Yan. So, proceed to matching. Ito siya. Ito lang yung mahirap kasi medyo mahirap siya i-click. Okay, so guys, take note, yung chimney dapat same same tawag doon. Same location ng wall. Okay, yung wall ng main bahay. So, all you need to do is select. First is you need to group J. Select nyo to. And then, select nyo yung main building. Press 6. As you can see, nakopy niya yung, kahit ito nag-copy siya. So, dapat same sila ng wall. Okay? Same sila ng wall ng main building. And then, you just use auto-fix. Dapat naka-insert siya, guys. Kita nyo nag-insert siya. Hindi pwedeng hindi naka-insert yung chimney. Or let's say, na-draw nyo lang tapos nilagay nyo lang sa location, hindi yun pwede. Dapat, dapat naka-insert siya. Okay? And then lastly, all we need to do is to capture the corner. Okay? So, hanap tayo ng ibang task. Take note guys, lahat ng bahay dapat may task. Lahat ng bahay, lahat ng building. Lahat ng building dapat may corner. Okay? So, sige lang, hindi ko naman to ayusin. Ibabalik ko to kay labeler para siya umayos. So, dito tayo. Close ko muna to. Punta tayo dito, no? Eto, mali. Ang dami din nahihirapan dito eh. So, demo ko lang to. Last na lang. Eto lang siguro. Eto, may tutorial ako dito eh. Dito ang dami nagkakamali oh. Wait. Sige. So, eto guys yung i-demo ko. Kung paano ayusin to, yung part na to, try natin kung gagana yung auto-fix ha. Dapat kasi nakatrim to eh. Hindi pwede hindi siya nakatrim. Try natin kung gagana si auto-fix. Yun, hindi. So, mali yung pag-draw dito, guys. Bakit mali? Because naka-insert siya sa kabilang bahay. So, nakakita ba kayo ng bubong na nasa loob ng isang building mismo? We are drawing actual buildings, actual houses. So, wala naman sigurong ganito. Di ba? And, by the way, guys, secondary extension, I think, please check the documents. Meron tayong explanation dyan kung ano yung secondary independent, secondary attachment, and secondary buildings, no? Andyan lahat. So dito, eto lang tirahin natin. So, any idea kung ano yung mali dito? Who can tell me? Sorry, ang mga chat, hindi ko na. Sorry, hindi po recorded, ma'am. Sir, issue po, nawawala yung assistant kapag sinubukan kong mag-drag ng right panel. Try mo, Kwan. Try mo, sir, hindi ka mag-Kwan, hindi ka mag-full screen. Sorry, hindi ko na check yung mga chats. Panel. Kailan po next meeting? Maybe tomorrow. Kasi yun nga, as of the moment, yun ni-recorded sabi ni Michael. So as of the moment, madami tayong today, madami tayong taker. So no-overwhelm ako sa pumapasok na task. So in-insert ko lang talaga to. Anong mag-capture ng direct? Paano po mag-capture ng? I-hover mo lang.
hover mo lang. So, eto, let's say, gumawa ka ng assist line 9. Tapos, hover mo lang dito. Kakopy yan. Okay. So, dito guys, let's proceed to this task. Ano yung mali dito? Guys, kung wala kayong nakikitang punit or separation between panels like so, as you can see, seamless kasi siya. Diba? Diretso. So, dapat, this should be one panel, yung dalawa. Yung ginawa ni labeler is pinutol niya, which is wrong. Oh, diba? Pag nag 3D mode tayo, ganun yung itsura. Kung tingnan natin, seamless, dapat diretso. So, ano yung mali ni labeler dito? So, eto. Ayusin natin. So, let me delete this one. Delete, 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 delete. Okay. So, gawin muna natin to. Okay. Yung mali ni labeler, guys, is yung paglagay niya ng assist line, dito niya nilagay. Hindi niya dinikit. Supposed to be, since nakadikit yung ridge natin, dapat nakadikit din yung assist line. Kung dito mo ilalagay, idikit mo siya sa assist line or sa panel, yung line mo or yung panel mo is didikit din yan. Okay? So, nangyari, ba't nawala? Yun. So, try natin mag-use ng auto-fix, ha? So, nakadikit yan. Pag nag-auto-fix tayo, dapat mag-merge yung dalawa. Kung wala or tama yung paggawa natin. So, group, press F4. Ayun. Nakadikit na yan, guys. Pag nag-click tayo, hindi. Ulitin natin. So, ba't ayaw? Ay, okay. So, open. Wait, wait, wait. Mali, mali, mali. Mali yung gawa ko dito. So, hindi siya nag-snap. Nangyari. Or yung base mismo. Okay, so dinagdag na lang yung base. So, eto dapat isang base lang din to eh. So, drag natin to. Sige. So, ganun siguro din, no? Yung nangyari is, I think, try nating emerge kung sasama. Merge. Okay, so okay siya. Sige. Try natin ulit. Okay, so again, press F4. Group muna, sorry. You need to group first and then use F4. Sana, maging, oh, yun. So, as you can see as you can see, naging one panel na siya, no? So, okay lang yan kahit nakakat yung ibaba. Walang problema yan. Yung importante is tama yung top panel natin, okay? Kasi pag nag-check tayo sa final result, let's say mag-check tayo sa final result, Alt-R to check the final result, hindi nyo yan mapapasa, guys, no? Same lang yan, parang generate final result, no? Sa transpo natin at sa what to call this, center line. So, sa 3D mode, dapat seamless. So, eto mali, oh. So, yun yung importante, guys. Importante makuha natin yung tamang top or yung tamang roof. Pero pag may base, dapat may base talaga. May base na na-capture. I mean dapat lahat ng panels may base. So, like this one. May butas to. Feeling ko may butas to. Teka. Na-capture na nga yung base, pero may butas, oh. May butas sa loob. Hindi nakadikit yung base niya, tapos mali yung pag-capture niya dito. So dito tayo, balik. Kung ano yung ginawa natin dito sa kabila, same lang yung gagawin natin. So gawa tayo ng assist line, make sure nakadikit. Yan, kita niyo nag-highlight. Dapat mag-highlight. And then, so, yun. So again,
4, F4. Uy, ayaw gumana ng F4. So sana mag-virgin siya. Yan. So eto dapat yung itsura niya. Seamless lang yung panels. Okay? So eto tama yung gawa ni labeler. Eto mali. Sobrang mali ito. So dito tayo. Okay, dito tayo. So if you encountered na, eto mali din, no? Kaya ibabalik ko to. So, sobrang layo. Okay lang kung mga small issues. Eto, pwede pa. Yung nasa taas. Pero eto kasi medyo malayo na siya. Oh. Hindi ko na ito ipapasa. So dito, how to fix this one na ayaw mag-trim. Dapat kasi naka-trim to. So the best way para maayos to is to delete. Hanap tayo view. And then, withdraw this part. Dapat kasi connected to. Dapat isang building lang siya, no? So magkukonect tayo dito using H. So kung ano yung ginagawa nyo sa building repair, same lang din yan. No? So H, mali. Adjust tayo. So hold out to adjust, dapat sa base lang. Bakit sa base tayo kumuha? Because maglalagay pa tayo ng panel dyan. Kung dito tayo kukuha sa itaas, hindi natin malalagyan ng slope. So eto yung ibig kong sabihin, no? Di ba flat? Flat siya ngayon. Flat siya. Eh paano tayo makakalagay ng panel or ng roof kung sa top na tayo kukuha? So every time na mag-connect kayo, dapat sa base or below kung saan nag-e-end yung roof. So select nyo lang, hold out to adjust and hanggang dyan. So okay na yan. Next is eto. Magko-connect tayo dito. So H. Ay, mali. So adjust using alt. Hold out nyo lang. Tapos adjust. Sa familiar dyan sa 3DM. Ito yung technique namin dati, no? Para maayos yung mga so, okay. And then, adjust na lang natin na ganun. So, dito, first is we need to draw the panel, yung itaas. So, capture natin ng ganyan. Step natin to. Kuha tayo direction. Pwede pa itaas guys, walang problema. And then yung top. Pero i-delete din natin yan mamaya because kwan ito secondary extension, okay? Again, check the documents kung ano yung mga classifications or ano yung descriptions ng mga secondary extensions. Ayan, andyan siya. And then, eto, i-draw natin to. So parang mali kasi naka-insert. Pero again, si AutoFix na yung bahala dyan. Kunin muna natin to. And then, capture. Sublime. So don't be afraid no to adjust your assist line multiple times hanggang sa makuha niyo yung tamang sukat. So dito, change natin yung top to, since meron tayong support below, this should be secondary independent. Independent meaning hindi siya totally naka-attach sa building. Yung attachment is yan yung mga parang nakadikit lang or dinikit lang mismo sa normally makikita mo yan sa bintana, no? Parang extension lang siya. Parang walang support below. Pag sinabi nating independent, merong support. So eto, independent to, as you can see may pillars, di ba? Same with this one, meron pillars. So eto, change to independent. Pero guys, take note yung mga independent na yan, dapat hanging lang sila. Wala dapat walls below, walang support or ano. So yung mangyayari is i-delete natin yan. Ay, teka. Try muna nating
group and then use auto-fix. Hopefully gagana. Makat lahat ng mga kailangan i-cut or i-trim. So as you can see, na-trim na siya, no? And then we just need to delete those extra panels below. And then change to secondary independent. So ganito yung magiging itsura niya. Nakakat yan sa paligid ng building. Kita nyo? Nakakat siya. Ito dapat yung proper or tamang way sa pag-draw ng attachment na ito. Okay, so ito din, i-delete din natin to. Yan. Okay? So, goods na tayo dito. Kuha pa tayo isang isa po, last na lang. Teka lang, ano pa yung hindi natin na. Check natin to. Wala. Task. Isa. Okay, sa Eaves. So, okay. Ito lang guys, so sa secondary roof, no, 'di ba sa meron tayong corner. Pero guys, pag meron tayong may independent na second floor like this one, 'di ba? So kailangan natin siyang lagyan ng secondary na corner. So same with this one, no. Ano 'yan? Dito, since ito siya, supposed to be building to eh. So hindi na caption ng labeler. Pero dito, dapat maglagay tayo ng secondary corner dito. Okay, since separated niya sa ibaba. Kung hindi siya nakaseparate, pwedeng wala. Pero kasi mas-separate pag naglagay tayo ng balcony dito. So sa Eve, okay, so same lang to, no? Same task na lang. Dito sa Eve, tama. Ito, goods na to. Ito, wag nito kalimutan, ha? Okay na to. Minsan yung mga namimiss na tig-isa-isa, hindi ko na yan pinupush back eh. Pinapasa ko na lang yan, goods na yan. Take note also guys, kung ano yung nakalagay dito sa, teka lang. Ito, sa project type. Ang dami ko ding nakikita yung hindi dapat galawin, ginagalaw. Kung ano yung ang nakalagay dito, add corner and Eve. Kung ganun lang yung sinabi, ganun lang yung gawin natin. Okay? Hindi na kailangan ayusin yung iba. Okay? Not unless kung may red. Pero normally, hindi naman, walang red eh. Naglalabas lang yung red kung may na-edit kayo. So, pag yun yung case, binabalik ko talaga yun kung may mga red panels. Pero so far, I don't think, kung wala kayo naman kayong gagawing edit sa kung ano dyan, hindi naman magkaka-red. Okay? Ito talaga yung kailangan nating i-draw. So, ito malito. Actually, madali lang to eh. Teka lang, draw. Ipakita ko na lang sa inyo kung paano siya i-capture. Mabilisan lang. Yan. So dito, sa pag-capture ng pointed, okay, sa pointed na to, so gawa mo na kayo assist line, yung ulo, dyan nyo lang ilagay, tapos, yan, and then, saka kayo so dito, gawa tayo assist line. No? So dapat, again, imaginary square or imaginary rectangle, bawal na bawal mag-freehand. Ay, hindi na snap. So dito, assist line, kung saan nagsa-start yung ridge, tabingi. Adjust na lang tayo. Uy. Sige, try natin. Tapos dito sa ibaba. So 9. Yan. Again, pwede nyo i-change direction yung assist line niyo. Magsa-stop na lang yan, automatic. Okay, so meron tayong ibaba. So capture natin yan. Okay lang yan yung pula. Walang problema. Auto-fix lang yan. So, insert natin. Pwede nyo i-insert yan. No? Kung medyo yan. Draw natin yung ibaba or yung base. Drag.
Ayaw mag-click. Yan. Tapos copy natin yung direct, yung main, kulang, yung main wall. Okay. So again, sa pag-copy ng wall, select group. Press muna 4. Then press J, select ito, and then select the main building. Press 6. Okay, so meron na tayong main building. Oh, okay, meron na tayong tawag doon. Meron na tayong wall sa ibaba. And then just use F4. So yun. So ito lang, ganun lang. Copy na lang yung chimney, draw yung dito, draw yung balcony, and then that's it. Basically, that's it. So ganun lang guys, no? Pag nakuha nyo na yung mga technique, actually madali na lang to. So, madami na akong na-draw na medyo complicated case. Andyan lahat sa documents. Kung alam nyo na, madali na lang yan. Task 3. Anong task? Sa anong task? Wala akong makuha eh. Hindi ko naman, teka lang, isasabit mo na lang to. Goods naman to eh. So, Eto ba yung task 3 na sinasabi mo? Okay. Ayos naman to. Goods na to. Dito lang yung iba nahihirapan, no? Because, again, since one panel siya, dapat seamless lang, dapat diretso. Ito mga small errors, this is fine, this is good enough. Pero pwede pa itong ayusin. So, press nyo lang yung M. O, di ba? Na-align ko siya using M. O, eto. Kung mali, use M. O, di ba? No need to delete and then redraw. Ito, tama na to. Meron ako. Guys, wag niyo gawin tong if. Hindi to if because open sa ibaba. Ito if because close or my structure below. This one, hindi. Mali pa nga to eh. Yung pag-draw ng if supposed to be straight na lang pero sige lang, okay na lang yun. And okay na to. Careful lang kayo dito guys. Ang dami nagkakamali dito. Check natin 3D mode. Yun. Kita nyo? Sharp. Ano? Ginagawa nilang manok. May tuka. Hindi to pwede. So, try natin kung maayos. Shift Y. Yun, naayos. So, ganun lang. Shift Y. Para mas straighten yung panel. And actually, this is good enough. Control R, Alt R. Generate final result. And then, pwede ko na itong ipasa. So, check natin. Ito yung 3D mode niya. Yan. Yan. Pogi. Ito mali. O, kita nyo? So, check natin. May tuka. So, again, select yung panel. Shift Y to straighten. Dapat, may mga ganong design. Ito malayo, medyo malayo, no? So, sige lang. May mga tawag doon, may mga cases na medyo nakalabas yung dito, yung pointed. Pero bihira kayo makakakita niyan, guys. Normally, straight talaga yan. Kung ano yung direction ng wall, ganon din. So, try natin i-adjust to using M method kung makakaya natin. So, adjust. Okay, so hindi. Hindi siya ma-adjust. Dapat i-redraw siguro to. Medyo malayo siya. Try natin. Okay. Oh, sorry. Delete B. Mali kasi yung pag-draw. Mali yung pag-draw ng base. So, yun. Dito nagkamali si Labeler. So, mali yung base niya. Medyo mataas. So, use Alt o just hold Alt hanggang dyan. Ay, sorry. Sobra. Yun. So, lagay tayo ng medyo mataas. Yes. Sobra lang natin, no? Kasi medyo may style dito eh. So para hindi na tayo gumawa ng pwede yung ganyanin nyo lang.
Pwede, mas okay siguro, mas madali kung i-insert na lang natin. Insert na lang siyang ganyan, no? Tapos mag-auto fix tayo. Bakit pulado? Okay. Yun. So, yeah. Okay na. Alt R na lang. Tapos pwede na itong ipasa. So, as you can see, straight na yung likod. Unlike kanina, na obvious talaga na may tuka. No? So, sige, pasa na natin. So, guys, goods ba? So, minsan, naka-alt, hindi kumakagat. Nag-error ka because hindi ka naka-connect or hindi ka nag-stop ng maayos. Pag nag-connect kayo, gumamit kayo ng H. So, H, double-click, 1, 2, hanggang sa lumabas yung broken lines. Saka pwede nyong saka pwede nyong i-adjust, no? Kasi pag hindi kayo nag-H o hindi kayo nag-snap, hindi gagana yung alt. Dapat 1, 2, dapat double click. 1, 2, yan. Pag isa lang, hindi siya mag-auto follow. Unlike double click, 1, 2, sorry. Automatic na siya. Dapat double click talaga. Okay, guys? Questions. Wait. Goods na. Again, I'll share the document sa mga late. Teka lang. Baka wala kayong copy. Ay, shucks. Na-close ko yung Zoom. Ito guys, ito yung onboard natin. Yung sa start, basic tools. Andito yung explanation about sa walls. Basic guide. Uneven panels. Common issues. Mga complicated buildings, mga ganito. Mga unusual yung shape. No? As you can see, ito, pa-slope na siya sa kabila, flat. No? Ito din, mga unusual shape buildings. Ito, mga ganito. Pero yung training, dito lang kayo mag-base. Okay? So, meron naman tayo dyan, no? Mga tutorial. Yung mga, sa repair, wala na. I think hindi ko na nilagyan. May picture lang kung ano yung dapat nakuha sa kanila. So, ito, wag nyong i-miss yung, tawag dito, yung second layer na corner. 11 tasks lang naman, guys, in total, napakadali lang. Yung remaining task, kaya pang kunin. Yung ibang task, kaya pang ayusin using autofix lang. Isang autofix, ayos na agad. So, paano pag nag-export na time? Ano yung expired? You mean expired? Pasa mo lang, no? Hanggang sa makaya mo, and then i-push back lang naman namin sa iyo yan. Okay, guys? So, questions? Okay, kung wala na tayong questions, then sige, kaya nyo yan, guys. Again, please tell your friends or your labelers na mag-start na, love you too, na mag-start na agad sa training, ha? Kasi baka i-close bigla at hindi na sila makakasali sa roof project natin. So sayang naman. So highest paying project natin so far, I think this will become a bonus or a staple. Staple na lahat. No, magiging staple na sa overall natin. So pag ganun, medyo goods tayo dito. Kasi yung previous na salary, goods talaga yun. Dati nakaka-40 ako dito. Promise, nakaka-40 ako 15 days. Kaya nyo yan. So guys, kung wala na tayong questions, adjourn na tayo. And please, again, mag-register na kayo. Yung iba hindi pa nakapag-register, mag-register na kayo at
Let's do our best. Ask your leaders. No, kung nahihirapan kayo, ask them. Kulitin nyo para tulungan kayo. Meron yung or pagpa-add kayo sa GC, may GC ako ngayon. Kaso nga lang as of the moment parang puno na ata. Pero yung pinapalib ko naman yung mga pasado na para at least pasukan na naman ng mga nag-exam pa lang. Okay, so thank you. Have a great evening sa lahat. And sa site, punta ka sa site, andun sa onboard exam. Okay, gamitin mo lang yung Liveler account mo. And kumuha ka ng 3D software sa team leader mo. Okay guys, so again, good evening sa lahat. Salamat. Thank you for attending.